Itong Miyerkules, kasabay po ng paggunita ng Araw ng Kalayaan, formal naman na sinalubong ng Pangulong Aquino ang mga miyembro ng Corp sa palasyo. Narito ang report ni Rocky Ignacio. Ang sambayan ng Pilipino na sikaping maging produktibo bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga bayani ng bansa. Formal na sinalubong ng Pangulo ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang opisyal na bisita mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa Malacanang kaugnay ng 115th Independence Day Van d'Honor. Ayon sa Pangulo, ang pagiging responsableng Pilipino ay magre-resulta ng pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Nakasentro ang selebrasyon sa temang Kalayaan 2013, ambagan tungo sa malawakang kaunlaran. Today, as one nation, we reaffirm this commitment. Just as our heroes and martyrs paid the ultimate price for our freedom, as Filipinos, each and everyone is asked to do his part in building an even more progressive nation. Whether one is in the highest ranks of government or an employee in a local company or an OFW working on distant shores. As we focus our efforts on lifting our nation to great heights, let us remember that it is by being productive and responsible citizens, by performing our tasks to the best of our abilities and by giving to our fellow men their due, that we contribute to making our society truly more just and equitable. Tiniyak rin ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na panatilihing magandang relasyon sa iba pang mga bansa. Ayon sa Pangulo, hangad ng bansa ang pagbuo ng kapaligiran sa ilalim ng positibong panlabas na pakikipag-ugnayan. On this day, we also renew our collective pledge to foster an international environment of positive engagement. Your Excellencies, as you work to strengthen cooperation and promote dialogue, you will always find partners in the Filipino people and their government. It is my hope that as my administration strives for more meaningful and lasting reform in our country, you will continue working with us in realizing the full potential of the Filipino people and in finding solutions to the challenges that we collectively face. Formal na maipinabot ni Papal Nuncio at Dean of the Diplomatic Corps Archbishop Giuseppe Pinto ang pagkilala sa mga gumagandang galaw na ekonomiya ng Pilipinas pati na rin ang pinagtibay na Framework Agreement on the Bangsamoro. Every day marks the beginning of a new stage in life, but one day is not equal to others and sometimes holds a special significance. The setting is also important, like this splendid hall of the building which is a symbol of the country. A simple phrase seems to have been engraved on its doors and its portraits, not to forget. We cannot forget, in fact, the most recent events in the institutional life of the country and the excellent results delivered by the executive in the economic sphere in view of an inclusive growth by creating employment opportunities and reducing poverty. Also appreciated is the progress in the efficiency of public administration, improvements in healthcare and education, as well as the efficient allocation of resources. Meanwhile, the positive echo is amplified by the framework agreement on the Bangsamoro signed by the government of the Republic with the More Islamic Liberation Front on October 15th last. The journey Mahalaga ang okasyong ito sa harap na rin ng pagdaraos sa Pilipinas ng malalaking international events, ang World Economic Forum on East Asia sa 2014 at APEC Leaders Summit sa 2015. Ang Van d'Honor ay hango sa salitang French na Wine of Honor, kaya mahalagang bahagi dito ang ceremonial toast mula sa Pangulo at Papal Nuncio. I ask you to join me in a toast. First, to the continued partnership between all our nations, may we always endeavor peace, amity, and unity for the advancement of humankind. To my fellow workers in government, may you remain faithful to serving our people and our republic. To our overseas Filipino workers, for their dedication and sacrifice, may their hard work redound and further contribute to a Philippines that they can come home to with pride and confidence. And to the future and continued success of the Filipino people, may the examples of our heroes be our guide as we tread the straight path to equitable progress. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.
At samantala nito nga pong June 12 ay ginunita nga po ng buong bansa ang pagdiriwang sa ika-115 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas o yung tinatawag po natin na Independence Day. Ipinagdiwang po ito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila na pinangunahan naman ni Pangulong Aquino. Alamin natin ang detalye sa report ni Elena Luna. Wala sa lahi natin ang pagiging agresibo, pero hindi rin tayo titiklop sa anumang hamon. Ayon kay Pangulong Aquino, ito ang tunay na katangian ng Pilipino na kailangang ipakita habang iginigiit ng bansa ang karapatan sa kanyang soberenya. Binigyang din ito ng Pangulo sa pagdiriwang na ika-115 taong araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Wala naman tayong ibang pakay, kundi ang pangalagaan ang tunay na sa atin. Hindi natin tinatapakan ang karapatan ng iba. Hindi natin inaangkin o sinasaklaw ang teritoryong malinaw namang nasa bakod ng iba. Wala tayong minamali. Wala tayong inaapi. Wala sa kasaysayan natin ang manakit o gumawa ng anumang hakbang para magtanim ng sama ng loob ang ibang bansa sa atin. Hindi kailanman naging polisiya ng Pilipinas ang manlamang sa ibang bansa. Kung may di pagkakasunduan, saksi ang mundo sa kahandaan nating umupo at makipagdialogo sa mapayapang paraan. Wala tayong ibang hinihingi, kundi ang igalang ang ating teritoryo, karapatan, at pagkatao tulad ng paggalang natin sa teritoryo, karapatan at pagkatao na ibang lahi. Ginagawa natin ito dahil mula tayong ito ang susi upang mapanatili ang stabilidad at nang sa gayon ay magpatuloy ang pagturo sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa ating rehiyon at maging sa buong mundo. Sinabi rin ng Pangulo na habang naninindigan ang Pilipinas sa kanyang karapatan, kailangan ding iangat ang kakayahan ng sandatahang lakas. Binanggit rin ng Pangulo sabay sa modernisasyon ng AFP ang pagtataas ng dangal at moral ng mga kawal. Pagdating ng Hulyo, nasa 31,200 na aniya ang bilang ng mga naipatayong bahay para sa kanila. Sa seremonya, nagbigay-pugay din ang Pangulo sa bayaning si Gat Andres Bonifacio. Binalikan ng Pangulo ang mensahe noon ng ama ng Katipunan at nanawagan na isabuhay ito sa panahong ito. Ayon sa kanya, umabot ng mahigit 300 taon bago nagpasyang magkaisa at matagumpay na nagaklas ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Huwag sana tayong maghintay pa ng 300 taon o ng 3 dekada o kahit ng 3 taon bago tayo magpasyang magbuklod para maging malaya tayo mula sa gutom, kahirapan o anumang banta sa ating soberenya at seguridad. Bukod sa pangunguna sa pagtataas ng watawat, nag-alay rin ang Pangulo ng Bulaklak sa bantayog ni Bonifacio. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.